here's your next move kapag hindi siya nag-reply. Yon. Sa mga hindi nire-replyan dyan ng mga partner nila or hindi naging responsive, yes, yung tipong binabaliwala na kayo, na marami na kayong messages na binabato sa mga partner ninyo pero wala pa rin mga reply. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo yung pinaka best technique na dapat ninyong iwasan din. Na huwag talaga ninyong gagawin once na hindi nagre-reply yung mga partner ninyo. Para mananatili pa rin utol na mabibigyan kanya ng respeto. Para still, mataas pa rin yung pagtingin niya sa'yo. So ito ngayon, isa-isahin natin. Okay? Yung una sa lahat is stop sending multiple messages. Yung tipong nagpapaulan ka ng mensahe na may kasama pang kulog. Once kasi na hindi siya nag-reply, kung minsan ay emotionally, parang napipilitan tayo na mag-message pa ng marami. Nakukulitin siya, na mag-explain pa, na kung ano-ano pa yung sasabihin mo sa kanya para matauhan siya. Pero yung hindi ninyo alam, na once na pinapaulanan na ninyo ng mensahe ay hindi na po ito binabasa ng mga partner ninyo. Mas lalo lang po siyang maiirita sa'yo. Ha? And mas lalo lang talaga bababa yung pagtingin niya sa'yo. Kasi pinapakita mo lang dito na hindi ka confident sa sarili mo. So wala kang ibang gagawin utol kundi dapat mag-relax ka lang. Sa isang message mo lang and then hindi na siya nag-reply, mag-relax ka. Dahil nagpapakita ito ng confidence mo. And dito rin natin makikita kung gaano ba siya ka-interesado sa'yo. Kaysa palagi mong pinapangunahan na kung hindi ka pala mag-e-initiate ay hindi rin pala siya kikilos. So that's why kailangan is hayaan mo rin kung mag-e-invest or mag-e-effort ba yung lalaki sa'yo. Okay? So yun. And then ito, yung pangalawa natin is huwag humingi ng sorry kapag wala kang kasalanan. Isa pa ito. Na kung minsan, di ba, once na binabaliwala kayo ng mga partner ninyo, ine-ignore na kayo or hindi na sila nagre-reply or nagre-response, is kung minsan, mapapaisip ka talaga sa sarili mo na, teka lang, ano ba yung pagkakamali ko? Ano ba yung nagawa kong kasalanan? May pagkukulang ba ako? May nasabi ba akong hindi maganda? So ngayon, kahit wala ka namang ginawang kasalanan, is ito pa yung magtutulak sa'yo na hihingi ka na lang ng sorry kahit wala kang nagawang kasalanan. Na babe, sorry ha kung may nagawa man akong kasalanan, kung may nasabi man akong hindi maganda sa'yo, please lang mag-reply ka na. My yes. God. So isa po ito sa kailangan mong iwasan utol. Na kailangan talaga ay huwag kang humingi ng sorry kapag wala ka namang kasalanan. Malaking puntos po ito pagdating sa relationship. Ha? So yun. And then ito, yung pangatlo natin is huwag magkunwari na susuko na. Yes. Isa rin talaga ito na kailangan ninyong iwasan. Halimbawa, hindi na kayo pinapansin ng mga partner ninyo. Hindi na siya nagre-reply, hindi na siya nagre-response, or marami ka ng message na binitawan sa kanya pero still wala pa rin. Kung minsan yung ginagawa ng karamihan ay nagpapakunwari na kunwari talaga is ayaw na. O sige, kung ayaw mo edi wag na lang. Ha, tapos na tayo. Pero kinabukasan ay nandyan na naman ulit. Babe, kamusta ka dyan? Babe, sorry sa nasabi ko kahapon ha. See? Ito mga utol, mas lalo nyo lang talagang mababasa ng lalaki yung mga kinikilos ninyo kung ito po yung gawain mo. Yung tipong nagmamatapang-tapangan ka pero hindi mo naman pala kaya. Ito, malaking bagay din na may word of honor ka dapat sa relationship. Dahil once na wala, na nilalamon mo lang lahat ng mga sinasabi mo, mas lalo kang aapak-apakan ng partner mo. Tandaan mo yan. Okay? So yun. And then ito, yung pangapat natin is magparinig. Okay? Halimbawa, hindi ka na pinapansin din ng partner mo. Hindi na nga siya nagre-reply. Kung minsan, ang ginagawa din ng iba is magpaparinig sa social media. Kasi yung iba nga dyan is napapaisip na, nako, hindi siya nagre-reply, hindi siya nagre-response. Pero, magpo-post nga ako kasi for sure, mababasa niya ito. So ito na ngayon, magpo-post ka na dyan. Or magpaparinig ka na sa kanya. Or kung minsan is, yun na nga, magpo-post ka pa ng mga emotional quotes na nagpapatama din sa kanya. Nako, ito mga utol mas lalo mo lang talaga ang pinapakita na apektado ka. Lagi ninyong tandaan, kapag less emotions ka,
or less actions ka, yung tipong parang hindi ka naaapektuhan sa relationship, is mas lalo mo talagang mahahatak or mahihila yung energy ng partner mo. Compare sa mas lalo mong pinapakita na emotional ka, na pinapakita mo yung nararamdaman mo o yung emosyon mo, mas lalo ka talagang lalayuan or mawawala ng atraksyon yung partner mo sa'yo kapag ganyan ka. Okay, so tandaan mo ulit yan. And then ito pa, yung pinakahuli natin is huwag maghintay ng reply. Okay, ito ha, palagi ninyong tatandaan na the less you wait is the more he chases. Tandaan mo yan, utol. Ibig sabihin, huwag na huwag ka talagang maghintay. Kasi the more na pinapakita mo na nagfo-focus ka sa iyong sarili, ay the more po yan na maghahabol sa iyo. Pero kung ikaw na mismo itong naghahabol, na pinaparamdam mo sa kanya na naghihintay ka, ay mas lalo lang po kampante yung maibibigay mo sa kanya. So paano siya mabibigyan ng takot? Paano kanya mamimiss? Paano kanya hahabulin? Kung ikaw mismo yung energy mo ay binibigay mo na sa kanya, ginagawa mo na. Ha? So tandaan po ninyo yung mga gawain na ito na kailangan ninyong iwasan once na hindi po responsive yung mga partner ninyo. And then, isa lang po yung pinapahiwatig ng partner mo dito. Once na hindi kasi siya responsive or hindi siya nagre-reply, ang tanging pinapakita lang nito ay hindi nga siya interesado sa iyo. Kasi kapag interesado talaga yung tao sa iyo, utol, kahit hindi ka kikilos, ay siya pa itong manghahagilap or gagawa ng paraan kung paano ka ma-reach out. Okay? Kaysa ikaw dyan yung habol ng habol. Kaysa ikaw dyan yung naghihintay ng mensahe niya, or kaysa ikaw dyan yung magpapaulan na may kasamang bagyo sa mga messages. Okay? Tandaan nyo yan. So iwasan nyo po yung bagay na ito, utol, kasi malaking impact po ito pagdating sa relationship once na nagagawa ninyo yung kamalian. So yun lang po, maraming salamat talaga. Sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto or nais ako makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi